Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Wednesday, 14 January 2026. Base sa ating synoptic situation, meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa layo ng 755 kilometers silangan ng Davao City. Ang nasabing low pressure area ay mataas na ang tsansa na maging bagyo at ito'y kung sakali maging bagyo sa susunod na 24 oras, ito'y posibleng pangalanang locally name na Ada, ang unang bagyo ngayong 2026. Samantala, trough ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Northeast monsoon naman ang makakaapekto sa Northern at Central Luzon. Easterlies ang makakaapekto sa labing bahagi ng Luzon. Dulot nga ng Northeast monsoon, ang Cagayan, Isabela, Aurora ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Samantala sa Cordillera Administrative Region at sa labing bahagi ng Cagayan, maulap din na kalangitan na may mahinang pag-ulan. Sa Ilocos Region at Central Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan. Sa Metro Manila at sa labing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kidlat at kulog. Dulot nga ng trough ng low pressure area, ang silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog. Sa labing bahagi naman ng Visayas, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kidlat at kulog. Dulot nga ng trough ang Davao Region, Caraga, Camiguin, Bukidnon at Misamis Oriental ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kidlat at kulog. Sa nalabing bahagi ng Luzon, tanang Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kidlat at kulog. Dumako naman tayo sa flight level wind chart. Makikita natin dito sa partikular na sa 925 at 850 hectopascal. Ang kasalukuyan na mamayagpag is yung northeasterly wind flow. Kung titingnan natin ang mga streamline analysis ay makikita nating diretsong fetch o daloy ng hangin mula sa high pressure area sa itaas ng mainland China patungo sa northern at central Luzon. At pagdating naman sa wind velocity, sa satellite estimated, nagpapakita ito ng bilis ng 25 hanggang 35 knots. Umakyat naman tayo dito sa mid-level sa 10,000 feet. Dito mapapansin natin ang significant wind shift. Ang dating northeasterlies sa ibaba na nag-undergo ng transition na naging easterlies o hangin galing sa Pasipiko. Ang importante dito sa features na ito ay binabantayan na itong anticyclonic circulation na matatagpuan sa itaas ang Northern Luzon. Dahil sa clockwise rotation nito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na subsidence o ang paglubog ng hangin na pumipigil sa pagbuo ng vertical clouds. Ito ang ating atmospheric shield na natiling maayos ang ating panahon sa Luzon at parte ng sa may Luzon. Makikita naman natin dito sa may silangang bahagi ng Mindanao ang epekto ng trough ng isang low pressure area. Makikita natin din na malalapit ang pagitan ng streamline. So inaasahan ang wind velocity nito na aabot hanggang 30 to hanggang 40 knots. At pagdating naman dito sa 500 hectopascal, dito pumapasok ang westerly wind sa itaas sa 18 degrees north latitude. Ang pagtagpo ng westlies at easterlies ay lumilikha ng isang shear line sa itaas. Ngunit dahil sa mababa ang wind magnitude na nasa 10 to 20 knots lamang, na natiling stable ang ating air. Pero pagdating natin dito sa may parte ng silangang bahagi ng Mindanao, ang epekto ng trough ay makikita rin natin na mataas pa rin ang chance hangin dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Para naman sa impact to flight operation, sa Eastern Visayas, Davao Region, Caraga, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon, ang pagsanib ng moist air at nagdudulot ng malawakang kaulapan at pag-ulan. Ang impact nito sa rotary aircraft, asahan ang mababang visibility at light
hanggang moderate turbulence na maaaring makaapekto sa operasyon sa mababang altitude. Samantala, sa fixed-wing aircraft naman, inaasahan ng IFR condition ang inaasahan na may turbulence at ulan na posibleng magdulot ng delay sa approach at descent. Sa Cagayan, sa Hilaga naman, ang Cagayan, Isabela, Aurora, Cordillera Region, kabuuan ng Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon ay makakaranas ng malamig at tuyong hangin mula sa hilagang silangan na may kasamang malalakas na hangin at mahihinang pag-ulan. Ang impact nito sa rotary aircraft ay malalakas na crosswind at wind gust na maaaring makaapekto sa take-off at landing at hover operation. Sa fixed-wing naman, aasahan ang crosswind at moderate turbulence sa approach at posibleng delay dahil sa mababang visibility at sa mga mahihinang pag-ulan. Sa Metro Manila at sa labing bahagi ng Luzon ay dahil sa easterlies ay mainit na moist air ang hangin mula sa Pasipiko na magpapalakas sa convective activity. Ang impact nito sa rotary aircraft ay maaaring makaapekto sa operasyon ang lokal na thunderstorms, mga localized thunderstorms, mga light turbulence lalo sa loob ng bansa, lalo sa hapon. Pagdating sa impact ng fixed-wing aircraft ay kadalasang maayos ang kondisyon, ngunit ang isolated cumulonimbus clouds ay posibleng nagdudulot ng pansamantalang delay o turbulence. Sa labing bahagi ng bansa, ang mga convective activity sa hapon ay maaaring magdulot ng mga gas front at malakas na ulan. Sa rotary aircraft, ang impact nito sa rotary aircraft ay biglaang downburst, malalakas na hangin at mababang visibility na seryosong mapanganib at iwasan ang mga sea breeze areas. Sa fixed-wing aircraft naman, ang impact naman nito ay aasahan ang severe turbulence at wind shear sa approach at departure at posibleng pansamantalang delay o diversion ng flight. Ang araw ay sumikat kaninang 06:25 at tulubog din naman mamayang 17:46. Para sa moon illumination, meron tayong 17%. At para manatiling updated sa lagay at pagtayo ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa mga social media account. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, PAP GSC, ako po si Technical Sergeant Brian Benedict V. Arcilla, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Maraming salamat po.